marami ka pang kakaining bigas. Biyanan versus Manugang. May ugali raw kasi itong si Manugang na kumuha ng gamit ng biyanan nang walang paalam. Oo, mali yan. Alam nyo kung ano yung kinukuha? Ano po? Underwear. Hindi underwear. Hindi underwear. May ganon, di ba? May ganon tayong kaso dati. Meron po. Oo. Ganon tayong Yung kaso. nagnanakaw ng panty. Oo. Okay. Ito, bigas. Hala. Oo, nagnanakaw siya ng bigas daw. Nang kausapin daw ni Biyanan na aba nagalit pa. Kaya ang say na lang ni Biyanan sa kanyang manugang, marami ka pang kakaining bigas. Ewan ko ba dyan kay Lourdes? Simpleng ano lang, pinag-aawayan pa. Anak niya naman yun. Tsaka manugang niya naman yun. Kakain din naman nandun yung mga apo niya. Diba? Ayaw pang pagbigyan. Araw-araw ko narinig nag-aaway sila magbiyanan tungkol sa ganun ganito. Yung bigas kinukuha daw ni Jane. Tapos gumagamit ng kalan, hindi man lamang nagpapaalam. Siyempre, magpapaalam siya kahit biyanan niya yun, magpaalam siya. Yun nga po, madalas na napapagawa yan ng magbina ko, ng asawa ko, tsaka ng nanay ko yung pagkuha ng asawa ko ng bigas, tsaka yung paggamit ng kala na walang paalam. Pero dahil wala nga po lagi siya dito, hindi niya po alam nalalaman na pinapalitan din naman namin yung bigas na ginagamit niya. Hindi lang bigas, yung mga pangangailangan dito nila, na dito na rin nila inaasa. Masyadong nabibigatan din kami. Simpleng-simple lang, bigas lang. Kalan. Pag wala nang laman yung kalan, wala nang magpaparepil, kundi kami pa rin. Ang ninanakawan daw at ang nagnanakaw daw ng bigas. Lourdes at Jane, harapan na! Okay, eto na. Ikaw yung Biyanan. At ikaw yung Manugang. Nasaan yung asawa niya, anak niyo? Buhay pa. O, nandyan, sa inyo lahat nakatira. Ilan po nakatira sa inyong anak niyo? Yung panganay ko lang po. Tsaka yung apo ko lang. Ah, okay. Panganay lang yung asawa at yung apo. Ah, yun naman pala. Okay. So, ilan lang kayo sa bahay? Hindi kayo magkasundo? Eh, Kasi, kasi naman kasi ito pagka maalis ako, hindi ko naman alam kung ano ginagawa. Ayun, pagka umuwi po ako, naiinis po ako dito. Pag magsasaing ako, kulang na yung gagatangin ko. Kasi minsan, 3, 2 saing ko. Pag natitira na lang, kasi mister ko, pag pumapasok, sinasaingan ko pa ng una. Tapos yung pangalawa po, saing na namin ng apo ko. Ayun, pagka nagsasaing na, kulang na ako sa takal. Pala, sinasaing na nito. Niluluto na. niluluto na at kinakain Sinasaing na po nila. Di kaya nga, kinakain na nila. Bakit? Wala ba silang ambag sa bahay? Eh, minsan po, wala na, hindi bumibili ng bigas. Eh, 1 kilo lang daw na 1 kilo na bibili niya. Eh, binabaon niya po sa panganay ko. Dahil pumapasok din po yung panganay ko. Pinagsasaing niya, eh, may natitira. Pag wala akong natitira, sa akin kinukuha. Ah, hiwalay ano? Parang hiwalay sila. Kahit isa po kami ng bahay, nasa isang bahay, magkaiba po kami ng pagkain. Paano yung kuryente? Magkaiba Ano din. po kami, hati-hati. Hati-hati kayo. Hindi naman kayo nag-aaway sa kuryente tubig. Minsan po, madalas. 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 Ano tubig, talaga? ilaw. Minsan o madalas? Minsan po nagiging madalas. Linawin mo, te. Madalas yan. Dahil pag dumadating na ho yung bill, eto na. Hindi pa man dumadating, sinasabi ko na sa kanila. Tapos pag eto na dumating na yung bill, sabi ko, ayan, nagtataro na ako. Pero nag-iintrega yung anak mo sa'yo. Ay, hindi po. Ay, hindi? Talaga? Asal. Ah, Bakit hindi niyo po ireklamo yung anak niyo? oo. Yung anak nyo ang ireklamo nyo, bakit nakasandal pa rin dyan sa bahay mo? Dapat nagre-renta na sila. Di ba meron naman siyang trabaho? Anong trabaho niya? Pintor po. Pintor. Sabagay, pintor, hindi ganun kalakihan ang ang take home nun eh. Hindi rin yata regular, ate. Oo. Hindi lang yung bigas ang hinanakit mo sa kanya. Pati po yung kalan. Kalan. Gaas. Gaas. Pero sa ugali, kumusta naman? May
very maganda. Ah, ganon. Oo. Bakit? Binabastos ka ba? Maldita. Ah, maldita. Ang ating tahasang diretsong tanong kay Jane, nagnanakaw ka nga ba ng bigas nang hindi ka nagpapaalam? Ayun. Wala naman nagnanakaw na nagpapaalam. Okay. So Jane, nirereklamo ka ng iyong biyanan dahil nasa iisa kayong tahanan na nagnanakaw ka daw ng bigas. Hindi po ako nagnanakaw ng bigas. Imbis magpapaalam po sana ako ng kukuha ng bigas kaso wala po siya kasi nagugutom na po yung anak ko. Kaya nag-ano po ako ng magsaing. Kasi po nagdedede pa po kasi siya. Ngayon nagkataon po nagtitinda po ako. Wala po akong hindi ako makabili ng bigas gawa ng walang magbabantay ng tindahan ko sa harap. Ang ginawa ko, kumuha po ako ng bigas, tas nagsalang po ako ng sinaing po. Yun po, imbis na magpapaalam po ako, pagdating po niya ng tanghali, nagdadaldal na po siya Isang sa beses lang ba akin. nangyari? Maraming beses na po, ma'am. Maraming beses. Oo. Hindi ko na lang po pinapansin. Pinababayaan mo na lang. Oo. Kaso naman, ma'am, nawiwili na. Pero Kaya hindi sinita lang ko ba na. isang beses yun? Opo, hindi naman po ilang beses, pero pinapalitan ko naman po yung bigas. Pinapalitan naman pala. Kaso naman po, ngayon, Kailan pa? nagkataon Parang po na nagulat, hindi ko napalitan yung bigas na nagreklamo po siya sa akin. Pinapahiya niya na po ako sa labas. Pinagmumura na po niya ako sa labas. So, porkit nagalit, imbis hindi mo na pinalitan, imbis na po ibabalik ko po yung bigas, hindi ko na po nabalik kasi napahiya na po ako sa labas po eh. Kasi nagtitinda po kasi ako eh. Ngayon, yung bibili po sa akin, hindi na po ako na pagbibilihan gawa ng binastos po niya ako sa labas. Sa susunod, yung isoli mo sa sako, kanin na. Isang sakong luto na. Na madaling mapanis. Ayun, pero teka muna. Kasi ikaw parawang galit nung sinita ka. Hindi po ako galit. Ganun lang po talaga boses ko. Hindi naman po ako talagang totally nagagalit sa biyanan ko. At hindi ka lang daw nagalit, nanakit ka pa. Paano po hindi ako manakit gawa ng sumbong po kasi siya ng sumbong sa biyanan ko. Ipapalitan ko naman po yung bigas. Yung Lourdes. Opo. Sinampal at sinabunutan. Mahirap yung kayo nakikita kayong ganyan araw-araw, tapos buwisit kayo sa isa't isa. Hindi ko po, ma'am, kasi nung ako'y nagpataya, tapos yung pag-uwi ko po, may nagsabi lang po sa akin ng kapitbahay ko na ang mga manugang ko daw at ang pamangkin ko nagbangayan, nagbugbugan, nagsabong. May nagsabi lang po, sabi hindi ko alam. Ito daw, dahil nga nasusumbong nga yung mga ginagawa nilang pangunguha sa akin ng bigas. Dahil kasi yung pamangkin ko, ma'am, madalas magpupo sa harapan, magte-text o kaya may hiram. Nasasakto po nakikita silang kinukuha nila yung bigas. Minsan naman din po, hindi lang po bigas, ma'am. Kasi minsan din, magsasaing ako, mamamatay na yung apoy ng kalan. Wala na. Nasa kanya pala. Ginagamit niya yung kalan ko. Dahil wala na yung gas yung kalan niya. Di gumamit din kayo ng ibang kalan, mag-set up ka doon ng kalan sa labas. Nagagamit na una nga niya yung akin pagka wala na yung gas niya sa Hindi, akin. wala nang katapusan yan eh. Kasi gas, tapos bigas, mamaya kuryente naman, mamaya tubig, maghiwalay na kayo ng tirahan. Oo, alam mo, lulubha lang yan. Kahit magbati kayo ngayon, mag-aaway na naman kayo kasi hindi nyo alam pa paano maghati-hati. Sana kasi kung malaki yung lugar hindi naman malaki. Attorney Lorna, anong pananagutan na kinukuha niya yung pagkain nila? Pwede ireklamo, ano? Pwede reklamo. Actually, nanggugulang yan eh. Yung sinasabi niya na nagpapaalam dapat, pero wala naman siya doon. Theft yan, theft. At theft, pagnanakaw. Pag nanakaw yung kinukuha mo na hindi naman sa'yo. Yung verbal abuse. Oral defamation. Kunwari siya, Oo. pinapahiya niya sa labas, minumura Oo. niya sa harap ng ibang tao, paano naman ang pananagutan niya? Oral defamation, slander, nakukulong yan. Kulong din. Kulong rin Ay, yan, bawal parehong yun. kulong, pero mas malaking kulong ang theft. Oo. Siya raw ang nagsumbong ng pagnanakaw ng bigas kay Lourdes. Kaya ang ending, binugbog siya ni Jane. Sunshine, humarap ka na. Parang naghahanda o nagtataas ng Nag-aangat sleeves. ng manggas ha. Lagot Ready ka. siya eh. Sex bomb sunshine. Let's go.
Ate Sunshine. So, sabi nga ni Ate Lourdes na medyo iba nga daw yung ugali ni Ate Jane. Ano yung nasasaksihan mo kay Ate Jane? Una yung bigas po. Pangalawa, kalan. Hindi naman po din sa pag-ano, yung mga gamit din po ni ate. Hindi ako Minsan kukuha ng pagkaano, gamit, bigas lang kinukuha minsan ko, po, tsaka gagamitin ano lang, nila, gas hindi lang. nila binabalik din. Siyempre, yung tsahin ko, kahit pa paano, walang masumbungan, walang malakmalamuan. Sa akin po nagsasabi. Bigas at gas Kaya po lang pagkaano, kinukuha hindi niya ko. po kasi sila makausap, sa akin po pagka lahat kasi- na ano. Minsan po, one time nga po, gano'n, nakikita ko. Kaya sinasabi ko rin po sa kanya pag wala Hindi siya. naman totoo yung mga iba sinasabi mo. Pero Ate Sunshine, may mga Kaya anak ka pala, din. May Bigas mga at anak ka gas din. lang kinukuha ko. Sabi kasi ni Ate Jane na syempre gutom yung mga anak niya, di na niya hintay magpaalam, papalitan naman niya daw yung yung bigas. Hindi naman Ayun nga, po niya papalitan yung pinapalitan. bigas, gawa Sabi lang ng- po nila yun. bigla Hanggang sa naman siya nagagalit na po yung nagsumbong nanay. kaagad sa Wala biyanan pa rin ko. po. Hanggang sa magsisigaw na itong yung biyanan, wala pa rin po sa kanila, hindi nila iniintindi. Sinubukan mo bang kausapin na lang muna si Ate Jane bago ka magsumbong? Hindi. Kasi Opo, syempre sa kung yan kanilang ang- dalawa Opo, yung tsaka alitan. pinagsasabihan ko rin po yan kasi tsahin to. Tsahin ko to biyanan. Nasabi niya na rin minsan sa akin, kaya lang hindi ko na lang siya pinapansin. Oo, Sabi, kasi hindi ko nga man parang nakikita gulo. eh. Binababayaan ko na. Nagkataon yung, kaya naman ako ma'am naniwala kasi yung nag-away sila. Nag-away-away na hindi ko nakita. Nawala ako. Ayun. Hindi na lang ho ako lumaban kasi nga ako yung isang buntis. O, nabugbog ka daw. Ayun nga po eh. Kaya nga po nagsalita na po ako sa kanya eh. Yung ano po talaga nakikita ko, hindi ko po talaga sinasabi. Kasi ayoko nga po ng magkagulo-gulo. Bakit umabot doon? Yun nga po, nagsalita na po ako kay ate. Sa tsahin ko. Tapos, Ganun. nagsagutan kayo? Nagalit po sila kasi pinagalitan po ni ate. Hindi po. Nung nalaman daw po sa akin. Nauna daw po siya, sinampal daw to. Kaya gumanti to. Yun ang may nagsabi sa akin ma'am na kapitbahay. O ito, isa rin daw siya sa sinasabing kumukuha din ng bigas kay Lourdes nang walang paalam. Another manugang na magulang. Racel, humarap ka na. Magandang umaga po, ate. Nabanggit ni Sunshine kasama ka po doon sa bugbogan? Opo. Ay! Umamin. 3 against 1. Ano nangyari? Oo nga, merong baon si ate. Ilang buwan na po kayo mo? 5 months po. 5 months po. Kaano-ano niyo po sila ulit? Linawin po na. Si Mami Garnet. So, anak niya, asawa niyo rin po. Pareho kayong manugang. Opo. Nagtandem kayo na kumukuha ng bigas at hindi nagpapaalam. Hindi kasi po lagi po siyang wala sa bahay, kaya hindi po Oh, ay porket laging wala, permiso na ba yun? magpaalam kung wala, di ba? Ay, paano yun? Magsasabi naman eh. Okay, sige. Teka muna, sandali. Siyempre, pag magnanakaw ka, kailangan wala. Oo nga. Minsan nga nandoon eh. Oo. Oo. So, Pero timing. Kaya nga ang tawag nga doon pagdanakaw. Kaya nga. Pagka hindi kayo nagpapaalam, tapos hindi nyo binabalik, o paano yun? Binabalik naman po minsan. Minsan, syempre, napapahiya na kami. Sino naman po sisipagin na ibalik yung bigas na pinamumura niya kami sa labas, sa kalsada. Eh ate, alam mo, hindi talaga matitigil ng pagmumura kung hindi ka marunong magbalik. Yun talaga yun. Binabalik naman po minsan. Siyempre, pag napapahiya po kami, sumasama na yung loob namin. Kaya tinatamad na po kami ibalik. Apo niya yan, no? Apo niya di niya papakainin. din yan eh. Pagdadamot ang bigas. Tingin ko hindi siya nagiging mabuting lola kung hindi niya tinuturuan ng tamang pagiging magulang din ang mga anak niya. Paano siya matututo Anak kayo, kung wala walang kayong sustansya? Gugutom ang ako. Dapat mag-anak kayo kung may pambili na kayo ng bigas. Sharing mali. is caring, lalo sa pamilya. Di ba? Oy. Kaya ikaw, Ryle, wag ka munang ano dyan. Hindi mo na ako magpapamilya. Okay, so Doc Camille, bakit sa palagay mo, hindi nagkakasundo talaga pag iba-iba ang pamilya sa loob ng isang tahanan? Unang-una, siyempre iba-iba ang mga personalidad nila. So alam natin, pagdating sa ganyang pagkakataon, hindi yung prinsipyo ng isa, ganito, yung prinsipyo nito. Tapos pag sinabing gano'n, napahiya lang. Pero tatandaan nyo biyenan, nanay din yun. Bakit hindi nyo mabigyan ng pagkakataon na kahit abangan nyo lang, Nay, kukuha ako bukas ng umaga ng bigas, ha?
ba't palaging sasabihin nyo, hindi nyo nakikita? Napaka-imposible yan. Pangalawa, yung sasabihin nyo kung bakit hindi kayo magkakasundo, kayong gumagawa ng problema. Kayo na mga bata, dapat kayo yung nagbibigay ng respeto sa mga matatanda. Paano kayo re-respetuhin ng mga anak nyo kung pinapakita nyo ganyan sa biyenan? Ayun. Napakahirap niyan. At saka, sila ang nakikitira. Yes, yun pa. Diba? Brother June, paano mo itatama yung maling asal na nakagawian na mula pagkabata? Sa akin, may nagsasabi, kasi yung programa ko, counseling and that's one thing wrong with me. Masyado kong sometimes brutally frank. Kaya may nagtatampo kasi nasasaktan, no? Kagaya ng sasabihin ko, kailangan sabihin mo yung mali. Kasi hindi po pwedeng palampasin lang natin. Pag pinalampas mo yung mali, ulit-ulitin yan. Now, etong hindi ko maarok kung saan kayo kumukuha ng lohika, Jane at Rachel, I'm sorry. Hindi ko malaman kung saan kayo kumukuha ng lohika na gagamitin nyo yung bagay na hindi sa inyo sa ibang tao, kahit biyanan mo. At sasabihin mo ay, kasi wala siya kaya ako ginamit. That alone is nakaw na yon, no? Pagkuha mo. So, dapat malaman ninyo, kailangan yung delikadesa at respeto. At yung respeto ang nawawala sa inyo. To be very honest with you, kung ikaw ang manugang ko, hindi ka tatagal na maghapon sa bahay ko. Lalabas at lalabas ka una-ulo. Kung kaya niyong magpundar ng isang pamilya, magtayo ng isang kaharian, dapat kaya niyong suportahan ng pangangailangan niyo. Hindi niyo dapat iasa sa biyanan. Ang solusyon, lumayas kayo dyan sa bahay na yan, magtayo kayo ng sarili niyong kaharian, umupa kayo kung kailangan, kung gusto niyo sa tabi ng bangketa, basta malayo kayo sa biyanan niyo, at maging independent kayo sa mga pangailangan niyo. Kayo ang gumawa ng paraan doon sa kailangan niyo. Huwag niyong iasa sa biyanan. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.